Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon, no? Sabi ni Kuya Jabel, nung pagbalik niya, kasama na si Jai, si Mama, at saka si Tatay, no? So imagine, can you believe na dati yung buhay niyo ganito, ngayon, naglilingkod na tayo sa Panginoon, no? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po muna natin ulit, Kuya Jabel. Thank you, Lord. Sige po, uli ko pong basahin ang ating scripture sa Tagalog. 1 John 5:11 to 13. Verse 11, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Muli po tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa bawat salita mo na inihanda upang kami ay mabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga puso na narito. I-prepare niyo po ang aming vessel, Panginoon, at punuin niyo kami ng pagpapalang espiritual. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, ang title po natin ay, Bakit Wala Ako Katiyakan? No? Marami po pumupunta sa church, pero wala silang assurance na sila ba ay ligtas o hindi ligtas. No, kaya po yung maraming tao ang mas ginugugol nila yung time nila sa mga ibang bagay. Uunahin ko muna itong bagay na to kasi nandyan lang naman yung Diyos, naghihintay lang sa akin. Tama po, nandyan lang yung Diyos. Pero sabi ng Diyos, kung uunahin mo ako, ang lahat ng bagay ay idaragdag ko sa inyo. Minsan kasi sobrang pagka-busy po natin. Kasi para mawawala na sa atin yung mga bagay-bagay na nakikita natin o pangangailangan natin, nagpupursige tayo. Kaya nangyayari, sinasantabi na lang natin ang Panginoon. Kasi yung Panginoon, nandyan lang naman siya, anytime. Pero why not, baliktarin po natin. Unahin natin yung Panginoon at ano pong pangako niya? Ang lahat ng bagay ay aking idaragdag sa iyo. Kahit kung hindi mo hiniling, ibibigay ng Panginoon. Sabi po dito, bakit sila namumuhay o bakit yung mga tao ay namumuhay ng walang katiyakan? So sa atin pong sarili, tiyak na ba ako? Meron ba tayong assurance na ako ay anak ng Diyos? So yun po yung malaking tanong sa atin. Kaya dapat natin malaman ang sagot sa tanong na to. Ligtas na ba ako? Magsabi nga po ng malakas na amen, ang ligtas na. Amen. Ayan, praise God. Sapagkat, bakit sila namumuhay ng walang katiyakan? Sapagkat hindi nila alam ang bagong buhay ng mga ligtas. Ano nga po ba ang bagong buhay ng mga ligtas? Ang taong ligtas ay tumatanggap o tumanggap kay Jesus sa kanyang puso, isip, at nagpapahayag ng kanyang labi. Kaya po, pag may natatawag acceptance prayer, kailangan natin sambitin, banggitin. Ito tinatawag na acceptance prayer o acceptance movement. No, yung pagtanggap natin sa Panginoon. John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tingin niyo po ba, lahat po ba ng tao anak ng Diyos? Sabi po sa John 1:12, lahat ng tumanggap at sumampalataya ay may karapatang maging anak ng Diyos. So napakahalaga po na ipahayag natin yung salita ng Diyos sa ibang tao para po sila ay maging anak ng Diyos. And then sabi sa Revelation 3:20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kasalo niya. So may gagawin po tayo, no? Pagbubuksan natin yung Panginoon at siya ay makakasama natin. So,
Naalala niyo po ba yung unang araw na tinanggap niyo yung Panginoon? Huwag niyo pong kalilimutan yun. So kung wala pa tayong assurance of salvation, kaligtasan, yung Panginoon po, open hand tayong tatanggapin. Let's accept God sa buhay natin. Pangalawa po, bakit sila walang katiyakan? Ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa taong ligtas sa kabila ng kanyang sariling abilidad. Ito ang tunay na buhay. Okay? Ito po yung buhay ng ligtas. Ang banal na Espiritu ay kumikilos. This is one of the blessings, no, na binigay ng Diyos. The Holy Spirit will guide us, will lead us. Kaya nga po, kung hindi tayo okay sa mga oras na to, let us ask the Holy Spirit to guide us, to work within us. Kasi po, yun lang yung magbibigay ng katugunan, o yun yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon sa pamumuhay natin. Sabi po sa Romans 8, verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu, nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So imagine po, no? Ito yung bagong buhay natin, na yung Espiritu na ng Diyos ang kumikilos sa atin. And then 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. So tayo na po ay templo ng Diyos, kaya ingatan po natin ang ating sarili. No? Kung may sakit tayo, kung meron tayong karamdaman, kailangan nating kalabanin yun. We need to enter into deep prayer. Kung di tayo okay, because we are temple of God, kailangan tayong maging malakas spiritually at physically. Ano naman po ang kalagayan ng taong hindi nagtataglay ng buhay o ng banal na spirito? Una, siya ay nasa kalagayan tulad nila Eva at Adan, na napahiwalay sa Diyos at nawalan ng buhay. So alalahanin natin, simula nang nagkaroon ng disobedience, the Holy Spirit, ano na po nangyari? Napahiwalay na po sa kanila. Napahiwalay na ang tao sa Diyos. At sino po ang kumokontrol sa kanila? Si Satanas ang namamahala sa kanyang espiritu. John 8:44, ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano po? Wala tayong choice. Pag sinabi ng Diablo, magnakaw ka, yung katawan mo, ito na yung gagawin. Kasi mula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. So yung mga tao po walang paggabay o hindi kasama ang Espiritu ng Diyos, no choice po, but controlin ni Satanas. Kaya po may taong nagsisinungaling, may taong gumagawa ng masama, because they are controlled by Satan. And we need to save them. Kaya po narito tayo para iligtas yung mga taong nasa kadiliman. Acts 10:38. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. So tayo po bilang anak ng Diyos, kaya natin i-cast out yung mga gawa ni Satanas. Maaari siyang magkamit ng maraming yaman, gayon paman, wala siyang kapayapaan. So ito po yung kalagayan ng walang paggabay ng banal na spirito. Kahit na maranasan niya ang magandang buhay sa mundo, wala pa rin siyang, at the end of the day, wala pa rin siyang kapahingahan. Kaya ano po sabi ng Panginoon, Matthew 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So if you are tired, if you are not okay,
Sabi ng Panginoon, "Come to me and I will give you rest." Wala pong ibang kapahingahan. Huwag kayong pupunta sa mga kaibigan o kung sino man. Ang tunay mong kapahingahan ay kay Jesus Cristo lang. Verse 29. "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan." Alam niyo po, yung pagsunod sa Panginoon, hindi ganun kadali. Pero once na sumunod po tayo sa Panginoon, ano po mangyayari? I-elevate tayo ng Diyos. Itataas tayo ng Diyos. Kasi po bilang tao, minsan gusto na natin maging mataas muna. Tayo mismo yung umaabot sa Diyos. So, hayaan po natin na abutin tayo ng Diyos at itaas niya tayo. Ano pa po? Maaaring siya ay magtagumpay, subalit ang mga suliranin niya ay walang katapusan. So, meron po tinatawag na yung mga successful people, mga famous people, mga artists, no? Parang minsan pag panonoorin yung buhay nila, ang ganda, sarap, sana ako din katulad nila. Sana yung magulang ko mayaman, parang hindi ko nararanasan to. Alam niyo po, minsan may ganyan akong, nung bata ako, nag-aaral ako, naiikit ako sa mga kalaro ko, no? Sa mga kaklasmate ko, kasi sila ang gaganda ng gamit nila. Pero hindi natin alam kung ano yung spiritual state nila. But thank God, dahil hindi man tayo mayaman, pero meron tayong mansyon sa bahay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ano nga po kasi ang mas malaki? Bahay o mansyon? Bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos ay maraming mansyon. Inihanda ko ang maraming mansyon para sa iyo. The kingdom of God. So now, are you ready to enter the kingdom of God? Ano po? Matthew 12:25. "Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At ang alinmang bayan o sambayanang sila ang naglalaban-laban ay mawawasak." So, ganun po yung Panginoon, no? Kung hindi nakatuon ang mga bagay sa Panginoon, ito ay mawawala. Kaya kung ikaw nakatuon ka sa isang tao, nakatuon ka sa ibang bagay, hindi sa Panginoon, maaaring ito ay mawala. So kung ayaw mong mawala yung bagay na pinag-pray mo, ninanais mo, unahin mo muna ang Diyos. At kung para sa ito, ibibigay ng Diyos. Ano pa po ang kalagayan ng taong walang buhay? Ang kanyang katawan ay pinamamahalaan ni Satanas nang hindi niya nalalaman. Kaya po may nananaginip ng masama, no? May nag-i-sleepwalk. Yan, part yan ng mga, ano pa, may aanihan ng masamang spirito. Yan, kasama po yan sa pagkontrol ni Satanas sa atin. Para hindi tayo maniwala sa Diyos. Ephesians 2, verses 2 to 3. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya kung iisipin nyo, ba't ako Christian? Ba't siya hindi Christian? Ba't parang mas okay yung buhay niya? Ayan, may mga ganyan tayong katanungan. Pero lagi niyo pong tatandaan, okay man sila ngayon, pero wala silang tunay na kapayapaan. Verse 3, ang totoo, tayong lahat dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sinusunod ang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuutan ng Diyos. Dati pinapupuutan tayo ng Diyos. Pag sinabing pinapupuutan, talagang ayaw. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, sa atin, ano pong sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nabibigatan. Pagdating ng panahon, ang kanyang katawan ay magkakasakit.
So ito po yung kalagayan natin kung hindi natin makikilala ang Diyos. Magkakasakit. No? Naghihirap din ang kanyang puso at isip. At ano mangyayari? Balang araw, lilisan sa mundo, siya ay mapupunta sa impyerno. Dito po yung cycle. No? Susunod tayo sa cycle or plan ng Diablo. Luke 16:19-31. No, yung the rich man and Lazarus. Ano pong sabi doon? Pinapakita ron na yung langit at impyerno. Ang naroon na hindi napaparoon, ang narito hindi napaparito. So kung sa impyerno ka, sa impyerno ka. Ano pong sabi doon? Kung ang buhay mo ay wala sa Panginoon, ikaw ay nakadestin sa impyerno. Sapagkat hindi nila alam ang pagpapala ng mga ligtas. Ano po ba yung blessing ng mga anak ng Diyos? Number 2. Ang mga taong ligtas ay malaya na mula sa kasalanan na siyang dahilan ng sumpa at kahatulan. Dati po, no, we are in the judgment. We are in the curse, no? Curse na tayo ay kontrolado ni Satanas at mapupunta sa impyerno. Kaya po ang blessing natin, we have blessing of salvation. Mag-thank you na ba kayo sa Panginoon dahil tayo po ay ligtas na? So unang-una, niligtas tayo ng Panginoon. Thank you, Lord, for the blessing of salvation. Nung una, Ephesians 2:1, nung una, tayo ay patay dahil sa mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya meron tayong tatawag na original sin, ano pa, actual sin, and then yung mga kasalanan galing pa sa ating mga ninuno na hanggang ngayon, dinadala pa natin o pinapasa pamuhay pa natin. Kaya naman sila ay agad na nakalaya. Ano pa yung blessing? Tayo ay nakalaya na mula sa mga kabigatan ng mundong ito at kapangyarihan ni Satanas. Parang minsan di natin ramdam. Talaga po ba? Pinagpala na ako. Kasi nga iba yung mindset natin eh. Ibang blessing yung hinahanap natin. Karangyaan, physical. Hindi po yun yung binibigay ng Diyos. Add-ons lang yun. Ang unang pinapagaling sa atin ng Diyos, yung ating spiritual. Kaya po meron tayong blessing na tayo ay free. We are free from Satan. We are free from curses. Wala na po yung sumpa. Hindi na po yung i-effect sa atin, no? Kaya ano bang gawin ni Satanas? We can cast out in the name of Jesus. Hindi po natin kina-cast out eh. Let's cast out. May unbelief ka ngayon? Naiinis ka ngayon? Sa kasama mo? I-cast out mo yan. That's the works of Satan. Para tayong puspos ng banal na spirito. Ephesians 2:2. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. So ito lagi yung ating sinusunod, yung gawain ni Satanas, ang hari ng mundong ito. Kaya po, ano pa po yung ating blessing? Tayo na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng impyerno magpakailanman. Kung may eternal happiness, may eternal suffering. So we are free from eternal suffering. Wala na po tayong kahirapan. Panghabang buhay. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sabi sa Ephesians 2:6, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama sa kalangitan. So ito yung niready ng Lord sa atin, no? We are one. Na nakasama yung Panginoon. Ano pa po? Iiwan nila ang kanyang mga pagtotoo sa mga susunod na henerasyon. So this is gonna be our legacy. Ano yung legacy? Ano yung iiwan mo sa susunod na henerasyon? No? Tayo po doon, ang sumpa ay mapapasa sa una hanggang 4 na henerasyon. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay may bagong buhay na ano po iiwan natin sa ating susunod na henerasyon? Si Jesu Cristo din po. Ginawa niya ito upang darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob
sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po sa Ephesians 2 verse 7. So minsan po, naiinip tayo, natatagalan tayo kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Nawa po, lagi nating hanapin yung tinig ng Diyos. Lagi nating isik yung salita ng Diyos para makita mo natin kung ano ba yung plano niya sa atin. Sapagkat hindi nila alam ang privilege, no? Maraming tao hindi alam ang privilege ng mga ligtas. Kaya alamin po natin, ano ba yung mga privilege natin? May mga privilege tayo. Simula nung tinanggap natin na yung Panginoon, we have a lot of privilege from God. Matthew 16:13 to 20. Ito yung declaration of faith ni Peter. Ito yung mga pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus. Sabasahin ko po, nang dumating si Jesus sa kanyang bayan o sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi na kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Ano po sabi niya? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka. Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At ang mahigpit niyang inuutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Alam niyo po ba na kinalugdan ng Diyos si Peter? Dahil si Peter lang yung nag-contest na, ano po sabi niya? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Maraming tao hindi alam yan. So tayo po, sino si Kristo sa buhay natin? Now, let us ask ourselves, sino si Kristo? Nakilala natin. Siya ba si Jeremiah, si Elias? Kaya po unang-unang privilege na meron tayo na maipahayag ang mabuting balita ay pinagkaloob lamang sa mga mananampalataya. So tayo lang po ang may kakayahang ipahayag ang mabuting balita. Kaya po sabi ng Panginoon, ginawa niya silang kasing tibay ng bato. Pag pinuktok po tayo ng bato, ano yung masisira? Yung ulo natin o yung bato? Ganon yung faith, no? Yung Panginoon, ginawa niya tayong kasing tibay ng bato. Itanatag niya ang kanyang iglesia. Kaya po ano pa yung isa sa mga privilege na binigay sa atin ng Panginoon? Magtagumpay laban sa kapangyarihan ni Satanas. Ito lang yung pinagkakaloob lang sa atin ng Panginoon. Cast out evil. I-cast out po natin. Resist the devil. Financial problem? Resist. May sakit po tayo? Resist. Pray. Ask healing sa Panginoon. Yan po yung kulang sa atin. We never ask. Kaya mga anak, mag-ask kayo sa magulang nyo. Kahit alam ng Panginoon, alam ng magulang nyo, mag-ask kayo. Ma, I'm not okay. Tatay, pahingi naman ng baon. No? Kasi magulang sila. We never ask, no? Kung hindi po tayo nag-ask sa Panginoon, na Lord, nahihirapan na po ako, hindi ko na po kaya.
Simula po ngayon, mag-ask tayo through prayer. Dapat tayong maging handa sa spiritual na laban. So, tayo po bilang anak ng Diyos, meron pa rin po tayong battle. No? Kaya ito yung misunderstanding ng maraming tao. Pag wala naniwala na ako, wala na akong problema. Hindi po yun. No? Hindi po literal na wala tayong problema. We also have physical and spiritual battle na kailangan nating pagtagumpayan. 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway nyo, ay parang liyong umaatungal at aaligid na naghahanap ng malalapang. So, ganun tayo binabantayan ni Satanas. Dahil po tayo ay anak na ng Diyos, talagang binabantayan tayo day and night ni Satanas. Kung kailan ka ba niya lalapain. Gusto ka niya ma-shake. Minsan, ma-shake tayo inside the family. Kung sino pa yung malapit sa atin, siyang tumitisod sa atin. But that's part of the battle na kailangan nating pagtagumpayan. No? We need to win the battle. Ano pa po? Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ayan, meron tayong power to cast out, to resist the devil. Gamitin po natin yung power na yun. Dapat tayong manatili hanggang wakas. Ano pa po? Ang pagpribilehiyo na meron tayo, tumanggap ng kasagutan sa panalangin. So we have assurance of answered prayer. Tatanggap tayo. Hindi man ngayon, pero tatanggap tayo. May mga panalangin tayong hindi right away, but coming soon. So mag-pray lang tayo. Marami tayong gusto sa buhay. But unang-una, sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you. If your vessel is ready, baka lahat ng hilingin mo magsabay-sabay, kaso wala kang lalagyan. No, we need to prepare our vessel. Para pagka handa na tayo, ibibigay na ni Lord yung para sa atin. Kaya minsan tayo pinanggayaman ni Lord kasi yung vessel natin, yung sisidlan natin, hindi pa ready. Baka pag ready na, at baka binigay ni Diyos, ng Diyos, yung kahilingan natin, tumapon lang, mawala lang. So we need to be ready. Amen? Ang pagpapala na tinatanggap ng mga hindi ligtas ay mula sa limitadong kapangyarihan ni Satanas sa ilalim ng kapahintulutan pa rin ng Diyos. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ng kinahigitnan. Kailangan mo magkaroon ng susi ng kasagutan sa panalangin, no? Para tayo po ay makatanggap ng sagot sa ating panalangin. Ayan, sige po. Conclusion na ba tayo? Ayan. For our conclusion, paano mamuhay ang mga ligtas? So, paano po ba tayo mamuhay? Minsan there are a lot of question na ang hirap pala mamuhay bilang isang anak ng Diyos. Minsan lagi lang tayong galit, minsan problemado, minsan tulala. Pero paano ba tayo dapat mabuhay? Una-una, alamin muna natin, no? Alamin muna natin yung difference ng pamumuhay ng hindi ligtas. Kailangan tumanggap ng mga manampalataya ng bagay na banal na, o kailangan natin tumanggap ng banal na espiritu. Kaya yung mga hindi kumanampalataya, they tend to kill themselves, fall into depression, ano ba? Pag hindi sila masaya, pupunta sila sa mga kaibigan, gigibig sila, and then pagbalik nila, nandun pa rin yung problema. That's life, no? That's life po ng mga taong hindi pa ligtas. Kaya tayo po, unang-una, bilang anak ng Diyos,
dapat nating iwaksi yung ating pangamba, yung ating mga anxiety. Ibigay natin sa Panginoon. Ito yung unang-una. Kasi po hindi porket tayo ay anak ng Diyos, hindi natin mararanasan yung kahirapan dito sa mundo. Tao pa rin po tayo. Na kailangan nating harapin yung araw-araw na pamumuhay. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Give everything to God. No? We need to trust the plan of God. Kaya iwaksin po natin, ibigay natin, Lord, ito na po, hindi ko na bigat-bigat, hindi ko na po kaya. No, dapat ito yung buhay natin. Huwag natin sarilihin. Dahil hindi po natin kaya. Kung ganap mong ipagkakaila o i-deny ang iyong sarili, ang banal na spirito ang gagabay sa iyo. So, at sabi nga po, ang talagang kaaway natin, hindi si Satanas. Ang una natin kaaway ang ating sarili. Katigasan ng ulo, hindi pagsunod. Yan po, no? Kaya po sabi ng Panginoon, deny yourself. And the Holy Spirit will work. Galatians 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, wala na yung dating Sarah. Wala na yung dating Zayron. Wala na yung dating Melody. I am a new creation. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So always remember that we are new creation. Nabago na tayo, hindi man halata physically, pero nabago na tayo. Pagiging anak ng Diyos o pagiging anak ng Diablo, ngayon ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin nyo nga po, ako ay anak ng Diyos. Ano ba po? Iwaksi ang mga nakatagong motibo. No? We have so many motives sa buhay natin. Ibigay natin sa Panginoon. Ang mga motibong ito ay maaaring magdala ng tagumpay, ngunit sa huli ay kabiguan sapagkat hindi maaaring madaya ng tao ang Espiritu ng Diyos. So ano ba yung motives natin? Ano ba yung motibo natin? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nag-church? Bakit tayo nagtrabaho? So we need to check that, no? And then ipagkatiwala natin sa Panginoon. Meron po akong story dito, pagtatapos natin, yung story ni Ananias and Sapphira. Nabasa niyo na po ba? Acts 5, verses 1 to 10. Basahin ko po ng mabilis. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki, Sapphira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. So, nagbenta po sila ng lupa. No? Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Peter o ni Pedro, Ananias, bakit nagpadala ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba sa iyo yun? At ng tao, at nang maipagbili na, hindi ba sa iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayari iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi niya pa alam, no? Patay na pala si Ananias. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba o ito nga lang ba ang kabuang halaga ng pinagbilan ng inyong lupa? Ano kayang sabi ni Sapphira? Opo, iyan lamang.
sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Diyos? Ayan, kadarating lang ng mga naglibig sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya tinilibing siya hatabi ng kanyang asawa. So ano po yung lesson doon? Na minsan, huwag natin katakutan yung Diyos. Pero lagi nating malaman, magkaroon tayo ng kaalaman o confidence na alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Kaya pinoprotektahan niya tayo. Ito po yung pagsisinungaling nila. Kaya sabi ni Pedro, bakit niyo kinakalaban ang Espiritu ng Diyos? Ano yung motive natin? Ano yung gusto natin? Na kaipapahamang pala natin. Ang gusto lang po ng Panginoon is protektahan tayo sa lahat ng bagay through the work of the Holy Spirit. Kaya po minsan mahirap napupul tayo into pagsisinungaling. So yun po yung iwasan natin. Ang pagsisinungaling po ay gawain ni Satanas. Nawa po, let us cast out. Katulad nila, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po natin yan kayang gawin. Na maging totoo. Kaya kailangan po natin ng paggabay ng banal na Espiritu. Kung nais mong gabayan ng banal na Espiritu, si Jesucristo ang dapat maging sentro ng ating buhay. Si Jesus na nga ba yung nasa buhay ko? Siya na nga ba yung center ng aking buhay? 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So lahat po ng ginawa natin in the past, huwag na natin alalahanin. Kasi po tayo ay bago na nilalang. Ito po'y naglilid sa atin para magkaroon tayo ng unbelief. Kasi dati gumawa ako ng ganito, kasi dati nagnakaw ako, kasi dati tinungaling ako. Inamay ko yung asawa ko, maraming nag-hinder sa atin para magbuhay ng bagong buhay. Sabi ng Panginoon, ikaw na ay bagong nilalang. Kung dati ganun ka, ngayon iba ka na. Huwag na nating alalahanin pa yung nakaraan. Ang panalangin ang dapat na maging pinakamahalagang prioridad ng ating buhay. Kaya kailangan tayong pumasok sa malalim na panalangin. No? Para hindi natin alalahanin yung mga nakaraan. Ang buhay mismo ay dapat magpahayag ng mabuting balita. So this is our life. No? Wala na po tayong ibang dapat gawin kundi ang ipahayag ang mabuting balita. So Lord, ako na po ay bagong nilalang. At ako po ay may katiyakan na ako po ay may kaligtasan. O ako po ay ligtas na. At ako ay makakasama mo sa kaharian ng langit habang buhay. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala ko po kayo sa Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon, nawa po ay alalahanin natin yung buhay o bagong buhay ng isang mananampalataya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay ilaw, Panginoon, para maliwanagan kami kung sino ba kami, kung ano ba kami, o anong dapat namin gawin, Panginoon. Lord, salamat po sa plano ng kaligtasan. Salamat sa mga privilege na binigay mo sa amin, na we are free, Panginoon, sa gawa ni Satanas, Panginoon. We are free from curses. And thank you, Lord, sa blessing ng salvation, sa blessing or assurance ng kasagutan sa aming panalangin, Panginoon.
assurance, Panginoon, na kami pagpapalain ng araw-araw. Lord, dalangin ko po na bawat isa na narito, Panginoon, ay mabago ang kaisipan, mabago, Panginoon, yung prioridad, mabago, Panginoon, yung motibo namin, Panginoon. Nawa, Lord, yung motibo namin ay to glorify your name sa lahat po ng gagawin namin. May we always remember your promises, Panginoon, not our past. May we always remember and may we always be excited, Panginoon, kung ano yung ibibigay mo pa sa amin. Hindi namin alalahanin yung mga ginawa na namin in the past, Panginoon, na nag-lead ng unbelief in the future. Kaya Lord, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, we claim the victory, anuman pong sitwasyon sa buong linggo na darating, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng kalakasan, bigyan niyo kami ng kapangyarihan to cast out, Panginoon, lahat ng kahirapan, Panginoon, lahat ng sitwasyon na mararanasan namin. And Lord, yung dala-dala namin, Panginoon, yung kabigatan na meron yung puso namin, Panginoon, ibinibigay na po namin sa iyo. Winawang sila po namin sa iyo, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, araw-araw. At Lord, hayaan mo na yung bibig namin, ipahayag lang si Kristo, solusyon sa lahat ng aming problema. Lord, we bring back all the glory and honor unto your name alone. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon.